Ipinakita noong isa palang adventurer si Sword Maiden at nakikipaglaban sila sa dalawang malaking demonyo. Nagcast ng protection spell ang Sword Maiden kaya hindi sila natatamaan ng pag-atake ng mga kalaban. Naisip ng mga adventurers na tanggalin muna ang power ng mga kalaban. Kaya nagpray ang mga ito at nagkaroon ng matinding liwanag na tinanggal ang power ng mga demon na nagulat. Saka din sila sinugat ng isang ninja kaya natamba at sinundan ng pag-atake ng isang spear woman kaya tigok ang isang demon. Sinubukan ng natitirang demon na sirain ang shield pero kaagad na lumapit ang isang samurai at pinagpaputol ang dalawang kamay ng malaking demon at naikalat ito sa lupa saka siya nagdugo. Sinabi ng leader nilang tapusin na ang mga kalaban kaya nagpalabas sila ng malakas na magic spell at dinurog ang demon. Kaya nagtagumpay ang mga adventurers sa pagsakop sa floor ng dungeon na iyon. At nagpasalamat ang Sword Maiden dahil wala silang nakasalubong na goblins. Kasi nga sa Season 1 ay ipinakitang naging bihag din siya ng mga goblins na pinagsamantalahan. Sa kinaroroonan ng mga bida ay nasa magulo silang dagat at kalaban nila ang isang sea dragon. Pinatamaan ni Long Ears ng palaso ang dragon pero nag-heal lang kaagad ang sugat nito. Sinabi ni Long Ears na wala itong gaanong epekto pero sinabi ng dwarf na bilisan niya ang pagpana kaya nagsagutan sila. Buong lakas naman na itinapon ni Slayer ang hawak na sibat at sapol ang leeg ng sea dragon na nasaktan, kaya bumawi ito ng pagkagat sa barko. Nagcast ng light spell si Shinkan kaya nabulag ang sea dragon at nagkaroon ng pagkakataon si Lizardman na magcast ng spell sabay patama ng isa pang sibat sa sea dragon. Kaya bagsak ang sea serpent na bumalik sa tubig. Ipinakita ang flashback nang makausap nila ang ilang shokoy na nagagalit at inakala ni Slayer na sea goblins ang mga ito para mapatay na niya. Akala ng mga adventurers kung sila ang dahilan ng pagkakaroon ng problema sa dagat. Pero sinabi ng fish people na dahil ito sa paglapit ng isang sea dragon kaya nasisira ang natural na daloy ng pamumuhay nila sa karagatan. Ayaw sana ni Slayer na makisali sa mga laban na walang goblins pero sinabi ng mga kasama na tutulungan pa rin nilang malutas ang problema ng mga shokoy at mga mangingisda. Balik sa barko ay nagtanong si Slayer kung isda ba o ahas ang nakalaban nilang sea serpent. At sinabi ni Lizardman na walang bakas ng lason sa kagat nito kaya isda ito. Hindi pa patay ang sea serpent na nasa ilalim lang nila. Muli itong lumabas ng tubig para umatake. Ngunit kaagad na nagcast ulit ng light spell si Shinkan kaya nabulag ito. At muling nataman ng sibat ang sea serpent sa katawan na nasaktan. Saka pag ginamitan ng dwarf ng water spell nito kaya hindi makabalik sa tubig ang malaking sea serpent na nagpupumiglas dahil hindi makahinga. Galit itong lumapit sa barko pero pinatamaan na ni Long Ears ang mata ng kawawang sea serpent kaya ito natigok at unti-unting lumubog sa tubig. Pagbalik ni Slayer ay sinabi nito kay Yuketsuke na hindi naman pala goblins ang Sea Goblin mission na request ng mga shokoy sa guild. Kaya napahiya si Yuketsuke na nagtanong kung anong nangyari. Kaya sinabi na lang ni Slayer na nilabanan nila at pinatay ang isang mahabang isda. Kalaunan ay nagmeeting ang mga bida at pinaghatian nila ang mga regalo ng mga shokoy sa kanila bilang pasasalamat sa pagpatay nila sa Sea Serpent. At pinili ni Slayer ang isang sea shell saka ito ang ibinigay kay Musume bilang regalo pag-uwi. Kaya naman masaya ang nagulat na babae dahil sa unang pagkakataon ay may ibinigay sa kanya si Slayer kaya iingatan daw niya ito buong buhay niya. Isang araw ay kinausap ni Slayer si Sword Maiden dahil may problema ito sa mga goblin. Kahit malakas ang Sword Maiden ay nagiging mahina ito kapag nakakakita ng mga goblins. Kaya gusto niyang kunin si Slayer bilang kanyang personal na bodyguard dahil pupunta siya ng meeting ng mga council pero may dadaanan silang lugar kung saan maraming mga goblin na rapist. Sinabi ng assistant ni Sword Maiden na goblins lang naman ang mga kalaban at kahit sino sanang adventurers ang kukunin nilang bodyguard, pero request kasi ng Sword Maiden na siya ang kukunin. Kaya ipinaliwanag ni Sword Maiden na gentleman kasi ang bida. Kalaunan pa ay lumabas na sila para sa misyon kasama ng guild ni Slayer. Tumigil sila sa farm at kinausap muna ni Slayer si Musume kaya nagtanong si Sword Maiden kung sino ang kausap ng bida na sinagot ni Shinkan na kabahay nito. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga muna sila sa daan. At habang tulog ang mga kasama ay gising pa rin si Slayer na pinagmamasdan ng apoy. Lumapit si Sword Maiden at tumabi kay Slayer na sinabing hindi daw makatulog dahil napapraning pa rin na baka maatake sila ng mga goblin. Lalo na at may experience na siyang naletsyon ng mga goblin noon. Pero ipinangako ni Slayer na nasa mabuti siyang mga kamay kaya matulog na ito. Tumayo si Shinkan para uminom at nakitang magkatabi sa upuan ang dalawa at nagtanong. Kaya sinabi ni Slayer na hindi mapakali ang Sword Maiden na napasimangot dahil ipinabisto ni Slayer ang kahinaan niya. Tinanong naman nila si Shinkan kung bakit gising pa kaya sinabi nitong nauuhaw lang. Biglang nanginig ang Sword Maiden at hinawakan naman ni Slayer ang armas. Kaya agad naghanda si Shinkan na alam na ang magaganap. Tahimik niyang kinuha ang armas saka din pinuntahan ng mga kasama para gisingin. Pinapasok din ni Slayer si Sword Maiden sa karwahe at sinabing i-lock ito at hintayin ang pagbabalik nila. Kaya natakot ang Sword Maiden na pumasok at nilock ang pinto dahil naroon na ang mga tirador ng mga madre.
Saka din nagising ang kasama nitong madre na nagtanong kung ayos lang ba ang Sword Maiden. Sa gitna ng gabi ay biglang lumabas mula sa kakahuyan ng isang goblin sakay sa isang wolf na umatake, ngunit tinagpas lang ni Slayer kaya bagsak sila. At tinusok pa ni Slayer ang goblin. Dumating ang mas maraming mga manyak at isa ulit sa mga ito ang dinurog ni Slayer gamit ng pampalo ni Barok. Pinatay naman ni Dwarf ang lumapit sa kanya. Ginamit ni Long Ears ang palaso at pana, samantalang gamit pa rin ni Lizardman ang mga blade. Sinabi ni Lizardman kay Slayer na para madurog ang lahat ng mga mahinang goblin ay magsisimula siyang umatake sa likod, saka din ito agad umalis. Saka sinabi ni Slayer sa mga kasama na kailangan nilang depensahan ng formation hanggang dumating si Lizardman para pitpitin nila ang mga goblin. Nagreklamo sina Shinkan at Long Ears pero patuloy pa rin naman silang lahat sa pagdepensa ng kanilang mga formation at pagpatay ng mga goblin. Gumawa naman si Shinkan ng light wall na sinubukang atakehin ng mga goblin pero nauntog lang silang nasaktan. Nakabalik naman na si Lizardman mula sa likod na pinagpapatay ang mga nadaanan ng mga goblins kasama ng kanyang mga skeleton na mga Shikigami at napahanga siya dahil sa nakitang shield wall. Sinabi ni Slayer na ginawa nila ito para mapatay lahat ng mga goblins. Kinaumagahan ay tinipon nila ang bangkay ng mga goblins at sinabi ni Sword Maiden na mga 6 na tao ang pinatay ng mga ito. Kaya isa-isang binuksan ni Slayer ang tiyan ng mga namatay na goblin para makasiguro. Nalaman nilang hindi sapat ang nakitang kinain ng mga goblin kaya napagtanto ng mga adventurers na mayroon pang ibang kasama ang mga goblins na iyon. Pagdating nila sa bayan ay nais ni Long Ears na sumakay sa top load ng karwahe para palaging makita ang paligid nila. Pero nang makita niyang hawak ni Slayer ang ginawang lalat na skin ng mga goblin ay nandiri siya. Kaya sinabi ni Slayer na magagamit nila ito para malaman kung may iba pang miyembro ang mga goblin na napatay nila. Sa bayan ay pila ang mga tao na papasok dahil hindi daw yata pinapapasok ang mga hindi naliligo. Dumating ang grupo ng hari at diretso silang pumasok sa kaharian kaya nagtaka si Shinkan. Kay ipinaliwanag ni Slayer na dahil panahon na naman ng pagbabayad ng tax kaya nagpupunta ang hari sa mga bayan na kanyang nasasakupan para maningil. Pagkaabot nila sa gate ay sinabi ng customs na kailangan daw isulat ni Shinkan ang pangalan at pakay sa bayan na iyon. Alam nitong adventurers ang mga dumating dahil sa mix-mix na miyembro ng grupo. Ipinakita ni Slayer ang adventurer's badge nito na silver at sinabi ng sundalo na dapat daw ay hindi yun peke. Pero nagulat itong nagbigay pugay at binati ang Archbishop na Sword Maiden nang sumilip ito sa bintana na sinabing totoo ang rank ni Slayer. Saka din agad na inayos ang paperworks para sa mga bida. Nagrereklamo ang isang prinsesa dahil hindi siya nakakalabas tulad ng kanyang kuya na madali lang nakakalabas kung gusto. Kaya ipinaliwanag ng butler nito na dahil dating adventurer ang prinsipe kaya alam ang nangyayari sa labas. Sinabi ng alipin nito na pinsan ang nagbabantay ng gate kaya biglang nakaisip ng paraan ang prinsesa. Nang dumating ang prinsipe ay kaagad namang niyakap ng prinsesa ang kuya nito dahil may balak. Ipinakita naman ng mga bida na nakapasok na sa kaharian at gusto ng mga babae na mamasyal muna. Kaya sinabi ni Lizardman na mag-partner-partner sila para mas ligtas. Nagpunta ang mga bida sa isang bar kung saan yung waiter ay tao na kabayo. Nag-order sila ng pagkain saka din masayang kumain ang Lizardman ng cheese. Sinabi ni Slayer na naging hindi sila nakafocus sa pakikipaglaban sa mga goblin at feeling niya ay hindi na niya nagagampanan ang tungkulin bilang Goblin Slayer. Kaya ito malungkot habang shot ng alak. Sumagot si Dwarf na ipinaliwanag kung paano pinapatigas ng isang panday ang isang espada. Dinadarang sa mainit na apoy saka pinipitpit at binabatok saka din sinasawsaw sa tubig. Paulit-ulit daw itong ginagawa saka hinahasa ang isang espada. At ganun din daw ang buhay na kinakailangan batakin para malaman ang tunay na kakayahan. Sinabi naman ni Lizard na simple lang ang buhay at kasama ang lungkot at saya. Saka din masayang kinain ng isang honey balls na matamis. Naalala ni Goblin Slayer ang pagsasanay ng master nitong goblin noon sa kanya noong bata pa siya na paulit-ulit lang siyang inilulubog sa malamig na tubig para maging malakas. Parehas ng pagsasanay niya ng sinabi ng dwarf sa paggawa ng matibay na espada. Samantala ay binisita ni Shinkan ang libingan ng witch na namatay noon sa kuweba. Sinabi ng babae na nakasama nito ang kapatid ng namatay na witch at tinuruan kung paano maging adventurer. Nagtanong si Elf kung sino ito. At sumagot si Shinkan na ang totoo ay hindi niya masyadong kilala. Nang makita ni Elf na malungkot ang priestess ay hinila ito ni Elf at sinabing magsaya naman sila. Nagpunta ang mga ito sa isang malaking bathhouse at doon ay sinabi ng isang clerk na marami silang magagawa doon. Napansin ni Shinkan ng isang babaeng nakatalukbong na pinagmamasdan siya pero hindi niya makita ang mukha. Saka din sila nagtanggal ng damit na nagpalit ng towel. Nakita ni Elf ang chain armor ni Shinkan na sinabi niyang special para sa kanya. Saka din sila excited na umalis para maligo at iniwan na ang mga damit. Masaya naman silang naligo at naglagayan ng lotion sa likod. At kalaunan pa ay nagbabad na sila sa mainit na tubig kaya relax na relax si Elf. Sinabi ni Shinkan na may sauna din sa likod.
Kaya kaagad na tumayo ang excited na elf at umalis kaya naiwan ang nagtaka na Shinkan. Nang mag-isa niya ay nilapitan siya ng prinsesa na nagtanong kung isa ba siyang adventurer. Naging excited ang prinsesa nang malaman na isang priestess si Shinkan. Nagtanong siya ng mga bagay patungkol sa trabaho ng isang adventurer. Sinabi ni Shinkan na hindi na siya available kung nais ng kaharap na ma-recruit siya. Aalis na sana ang prinsesa nang sinabi ni Shinkan na kung gusto ng kaharap na maging adventurer ay kailangan niyang mag-shopping ng maraming gamit. Nagpasalamat naman ito na umalis na. Kalaunan pa ay bumalik na si Elf galing sa Hot Sauna. Nagtanong ito kung kilala ni Shinkan ang kausap kanina pero sumagot ang priestess na hindi. Nang tapos na sila ay nag-alala si Shinkan dahil wala ang mga damit at gamit niya. Sinabi nila ito sa mga staff na agad nagtanong sa guard. At pagbalik ay sinabing may umalis daw doon na nakasuot ng damit niyang nawawala. Nakita ni Shinkan ang kanyang money pouch na nakalagay sa damit ng nakita niyang babae kanina. At nakitang puno ito ng mga mamahalin na bato bilang bayad ng damit niya. Napaiyak si Shinkan dahil kinuha ng prinsesa ang chain dress na may sentimental value sa kanya dahil iyon ang unang bagay na pinuri ni Slayer sa kanya. Naawa naman si Elf na sinabing babawiin din nila ang gamit ng babae. Nalaman ng mga kasama ang nangyari kaya napapaisip sina Dwarf at Lizardman. Pumasok si Sword Maiden at tinabihan si Slayer at sinabing kailangan ng mga babaeng malungkot ang pahaplos-haplos sa likod. Saka din iniwan ng isang libro sa bida para basahin ito. Aalis na sana ang babae nang biglang magsalita si Slayer na sinabing naiintindihan ang feeling ni Shinkan dahil maging siya ay may nawalang dagger na bigay ng kanyang ama noon. Masakit ang loob niya dahil mahalaga ito sa kanya. Kaya bumalik ang babae at muling tinabihan si Slayer. Sinabi ni Sword Maiden na aalis siya bukas at kakausapin ng hari na may pinagsamahan silang matagal noon. Sinabi ni Sword Maiden na sasabihin sa hari ang pagkakanakaw ng gamit ni Shinkan kaya nagpasalamat si Slayer. Saka din umalis si Sword Maiden na nagpahabol pang nagpa-cute. Nag-meeting ang prinsipe at ng council nito at pinag-uusapan nila ang isang bundok na tiraan ng mga halimaw na nahihirapan silang akyatin. Pero lahat daw ng lalabas doon ay kayang-kaya nilang talunin kung sakali man. Pinag-report ng prinsipe na siya ding hari ang lahat ng opisyal nito. At sinamantala naman ni Sword Maiden na sabihin ang pagnanakaw na nangyari sa kaibigan niya. Nais din daw nitong mamatay ang lahat ng mga goblin na rapist na ikinapagtaka ng mga miyembro ng council pero pinayagan ng prinsipe. Pumasok ang noble fencer na trainer ng mga tauhan nilang sundalo at adventurers. Nais ng hari na magsanay ang mga sundalo nila ng mabuti kahit libre ang pagkain ng mga ito. Pero problema nilang baka makita ito ng mga freeloaders na adventurer at putaktihin sila. Sinabi ng trainer na pwede nilang i-deploy ang mga baguhang adventurer sa mga sewers para pumatay ng mga daga at ipis at pwede ding idagdag ang mga goblins. Naistorbo ang kanilang meeting nang pumasok ang butler ng prinsesa na sinabing nasa delikadong sitwasyon ang kapatid ng hari. Ipinakita ang nangyari sa prinsesang nakadamit ng damit ni Shinkan na hinahatid ng isang kabalyero papunta sa isang lugar. Nang bigla silang atakehin ng mga goblins na sakay pa ng lobo. Agad na sumakay sa kabayo ang kabalyero saka tinatawag ang prinsesa para tumakbo. Pero sinabi ng prinsesa na mga goblin lang ang mga ito at lalabanan. Pero natamba ang prinsesa na nahulog sa lupa. Kaya kinuha ito ng mga goblin para gawing manika. Agad namang tumakbo ang mga ngabayo para humingi ng tulong at siya ang nagkwento sa pangyayari. Sinabi ng advisor ng hari na atakehin nila ang mga goblin at iligtas ang prinsesa pero agad sinabi ng prinsipe na hindi pwede dahil malalagay sa katatawanan ang kanilang kaharian. Kaya sinabi niyang kailangan nila ng grupo ng maasahan na adventurers. Lumabas ang babaeng trainer habang tinuro ng mga ngabayo kung saan sila naatake. Sinabi ni Sword Maiden ang dungeon na pwedeng tirahan ng mga goblin doon na kinagulat ng mga naroon dahil matagal na nilang kinalimutan ang lugar na iyon. Sinabi ng isang council na kailangan ng tulong ng archbishop na napatigil dahil takot sa goblin. Pero naging proud siya nang pinapasok ni Fencer sina Slayer at iba pa na grupo daw ni Sword Maiden. At sinabi ng seryosong Slayer na alam na nito ang sitwasyon basta tungkol sa goblin. Kasunod na pinatawag ng hari ang classes adventurers at ipinaliwanag ang sitwasyon. May nahulog daw na asteroid sa isang bundok at kailangan nilang puntahan at patayin lahat ng makitang mga kalaban. At ayos naman ito sa mga babaeng class S na hindi daw sana tatanggapin ng isa ang gold coins na reward pero pinisil siya ng mga kasama na gusto itong kunin. Naroon din ang dating ka-team ng hari noong mga adventurers pa sila at masayang nagkakabiruan ang mga ito kausap ang hari. Pero agad tumabi ang hari dahil nag-aalala pa rin ito sa kapatid na nakidnap ng mga goblin. Habang naglalakad sa hallway ay sinabi ni Elf na baka masyado na silang late para maabutan pa ang prinsesa. Kaya sinabi ng trainer fencer na magbibigay siya ng mga mabibilis na kabayo para makahabol pa sila. Nagtanong si Elf kay Shinkan kung anong pakiramdam nito. At sinabi niyang masama ang ginawang pagnanakaw ng prinsesa pero hindi iyon sapat para ma-rape ng mga goblins. Kaya tutulong pa rin ito. Bago sila umalis ay nagpasalamat muna ang Sword Maiden dahil sa tulong ng mga bida.
Walang anuman iyon kay Slayer dahil job description niya ito. Saka ibinigay ng Archbishop ang isang map na nagawa nila noong nagpunta sila noon sa 4th level ng dungeon. Nag-warning ang babae na kapag lalagpas pa sila pababa ng 4th floor ay hindi na sila makakalabas kapag wala silang susi. Saka ibinigay ang isang magical amulet na gagamitin nilang susi para makalabas din lang. At umalis na ang mga bida. Nagtanong si Fencer kung hindi na ba magiging adventurer ulit ang Archbishop. Inamin ni Sword Maiden na minsan gusto niyang bumalik pero natatakot na siya dahil sa paghimas ng mga goblins sa kanya noon. Maging si Fencer ay naging biktima din ng mga goblins at ang grupo din lang ng mga bida ang nagligtas dito. Kaya pareho silang galit sa mga goblins na manyok. Nakita ng mga bida ang pinangyarihan ng pagkidnap at ng natambo na Kalisha. Nahanap din ni Shinkan ang staff nito na agad na kinuha. At tingin naman nila ay walang dugo kaya buhay pa rin ang prinsesa. Ipinakita ang isang abandoned na castle na konektado sa isang dungeon na pinuntahan ng mga bida at na-track nila ang bakas ng mga goblins at mga lobo. Sinabi ni Slayer na ang boss goblin ay nasa pinakailalim. Bago pumasok ay sinabi ni Lizardman na posibleng may darating na reinforcement ng mga goblin kapag nakita na silang naroon. Umakyat sila sa castle at muling nag-meeting. Alam nilang kapag pumasok na sila doon ay hindi na sila basta-basta makakalabas. Ganun pa man ay pumasok pa rin sila sa madilim na dungeon. Nauna si Lizard para maging spearhead at mula sa dilim ay umatake ang mga goblin na sakay ng kanilang wolf. Pero tigok ang una sa buntot ni Lizardman. Sa kanya pinagtataga ang mga kasunod na mga kalbo. Nakipaglaban din ang mga kasama at tigok ang mga goblin sa palason ni Elf. Lumusong pa sila at nagkarne-karne sila ng mga nakasalubong na goblin. Nakapatay pa si Elf pero nauubos na ang palason niya. Sinabi ni Lizard ang dapat nilang puntahan na kanila namang binagtas. Dahil marami ang mga kalaban ay gumamit ng langis si Slayer na itinapon sa mga goblins saka din sinunog ang mga ito at nagsisigaw ang mga pangit. Nagtalo na ng mga bida sa apoy na ginawa nilang firewall sa pagitan nila ng mga mas maliit na mga goblin. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na pinipilit maitulak ang isang pinto. Samantalang gumamit ng isang magic scroll si Slayer na nagliwanag at bigla na lang hinigop ang mga goblin na kaharap. Saka din lang siya sumunod sa mga kasamang pumasok ng pinto. Ipinaliwanag ni Slayer na portal daw iyon patungo sa langit at nahuhulog na ang mga goblin na nahigop kanina. Sinubukan ni Shinkan na gumawa ng apoy pero hindi gumagana. Kaya napagtanto ni Lizardman na nasa teritoryo sila ng dilim. Kaya wala silang magawa kundi ang umupo muna at magpahinga. Kalaunan ay muli silang naglakad at nakakita ng isang bakana na may ilaw. Iyon daw ang sinabi sa mapa na pinto ng elevator. Samantala sa labas ay busy naman ang 3 Class S heroes na kalaban ng isang parang tae na maraming kamay. Binalak silang mahawakan ng halimaw pero pinag-atake nila ito gamit ng kanilang power. Gamit ang katana ay tinanggal ng samurai ang kamay na balak siyang hawakan. Naging bobo daw ang halimaw dahil bobo din kasi ang mga kinain ng mga goblin. Tulad ng rason ng katabi mo sa klase na itlog ang score dahil itlog din ang ulam kanina. Napatanong sila kung bakit maraming patay na goblin doon. Nagdesisyon silang tapusin na ang trabaho kaya inislice ng leader ang katawan ng pangit na halimaw na sumabog. Samantala ay nasa elevator ang mga bida na pinag-uusapan na posibleng may spellcaster ang mga goblin na kakalabanin nila. Sinabi ni Lizardman na kailangan nilang mag-ingat pagbukas ng elevator dahil baka bigla silang putaktehin ng mga goblin. Nagtanong si Dwarf kay Elf kung may naririnig ito sa baba. At gamit ang tenga ng kambing ay narinig ni Elf na aabot sa 20 ang bilang ng kalaban. Maliban sa narinig ay may naamoy din si Elf na ginagamit ng mga kalaban. Sinabi ni Lizardman na baka insenso ito tulad ng gamit kapag nag-aalay ng ritual. Para makapanigurado ay nagdesisyon ng mga bida na gumamit ng basang tela para gawing face mask. Nagplano silang pagbukas ng pinto ay magiging tank sina Goblin Slayer at Lizardmen. Nagcast ng light spell si Shinkan saka din sila kaagad na lumabas ng elevator. At sinabayan din ito ni Dwarf ng kanyang magic light. Nakita nila ang ilang bangkay na pinatay ng mga goblin kaya napashocks naman si Shinkan. Nakita nilang buhay pa ang prinsesa na marami ng chikinini sa katawan pero nakahanda na itong may alay ng Goblin Priest. Saka pa nagcast ng protection spell ang Goblin Priest kaya nang subukan ni Elf na magpatama ng palaso ay hindi ito tumalab. Pero ginamit ng bida ang hinasahasan nitong shuriken na tinalian at ibinato sa natigok na goblin saka din ulit binawi. Umabante din si Lizardman na hindi nataman ng palaso ng mga kalaban. Tapos pinag-slice pa nito ang mga nalapitan ng mga goblins. Pinalabas ng priest goblin ng isa nitong natatakot na tauhan pero paglabas ay tigok agad sa palaso ni Elf. 2 goblin ang binalak na sarahan si Slayer at umatake ang isa. Pero sinipa lang ito ni Slayer na inapakan at tinusok ang ulo. Saka din kaagad binato ang isa pang natigok. Hindi daw mapakali si Shinkan at nag-iisip kung bakit hindi naman nag-uusal ang Goblin Priest pero bakit naroon pa rin ang shield na gawa nito. Sa kanya napansin ang extension ng mesa ng goblin at nakitang blood sacrifice pala ang gusto nitong gawin.
Hindi ito nagustuhan ni Shinkon na hindi matatanggap ang ganun kasama na gawain ng goblin. Kaya sinabi sa mga kasama na siya naman ang mag-uusal. Nagcast ng malakas na light purifying spell si Shinkon. Kaya lumabas ang kamay na liwanag mula sa itaas at hinaplos ang paligid. Dahil dito ay natanggal ang shield ng mga goblins at agad pa silang nataman ng palason ni Elf. Ginawa pang hostage ng goblin priest ang prinsesa na walang magawa. Pinatay ni Slayer ang kaharap na goblin. Saka din naglakad ng diretso sa kinaroroonan ng goblin priest at sinipa ito sa itlog. Kaya bagsak ang goblin at kaagad din niyang pinatay sa palo. Kaagad na nilapitan ni Shinkon ang prinsesa at kinuha nito ang nakitang chain dress sa tinipon na kayamanan ng mga goblins. Saka din agad na niyakap ang prinsesa na napaiyak dahil minanyak ng mga mababang klase ng halimaw. Huwag kasi matigas ang ulo. Sinabi ni Lizard na base sa nakita nila ay balak ng mga goblins na ma-resurrect ang isang evil boss doon. At habang busy ang mga bida na iniisip kung ano na ang next na gagawin ay gumalaw ang buhay pa rin na goblin priest. Tinusok nito ang kamay ng sariling staff kaya bigla siyang sumabog at naging malaking demonyo na kamay. Kaya nagulantang ang mga bida sa nasaksihan na hindi nila inasahan. Biglang nagcast ng spell ang Demon Hand kaya lumabas mula sa palad nito ang isang malakas na ice storm. Agad namang nagcast ng pampalakas na spell si Lizardman at isinanga ang naging matibay nitong katawan. Nais magcast ng protection spell ni Shinkon pero pinigilan siya ng Lizardman na gawin itong reserba. Nanghihina si Lizardman kaya agad tinulungan ni Slayer saka din inutusan si Dwarf na gumawa ng ice wall. Kaya tinawag ng Dwarf ang protection spirit na kilala at gumawa ito ng ice wall. Dahil dito ay hindi na sila direktang nasaktan ng ice storm. Agad nagbigay si Slayer ng potion na ininom ni Shinkon at ng prinsesa para lumakas. Nagbigay naman si Dwarf ng alak kina Slayer at Longears na kanilang ininom para hindi sila malamigan. Sinabi ni Slayer na kailangan nilang tumakas at iwan ang Demon Hand na iyon dahil wala naman silang magandang rason para labanan ito. Sinilip ni Longears ang kamay at sinabing hindi sila maabot nito dahil maikli naman. Pero biglang nabasag ang kanilang ice shield nang suntukin bigla ng Demon Hand. Kaya naitapon si Longears na nasaktan at nahulog. Saka nang hina. Naisip ni Slayer na kahit gumagalaw ang kamay ay hindi naman nakakakita kaya may plano siya. Habang unti-unting umaalis ang iba ay binato ni Shinkon ang kamay at tinawag na siya ang lapitan nito. Kaya umatake nga ang kamay pero nagtapon ng langis si Slayer kaya nadulas ang kamay na natamba. Inilabas din kaagad ni Slayer ang tali na may armas sa dulo at tinalian ang kamay na binalak pa niyang hilahin. Pero bigla siyang pinitik ng kamay kaya naitapon ang bida na kinabahala ni Shinkon. Pero tumayo ang bida na sinabing ayos lang siya. Kaya ginawa ni Shinkon ang nararapat gawin. Hinila ulit ni Slayer ang kamay na nabaliktad kaya muli itong nagpapalabas ng magic spell na kinatakot ni Shinkon at pinaalalahanan si Slayer. Gumamit naman ng kaunting init si Dwarf at pinainit ang katawan ni Lizardman kaya naging ayos ulit ito na pinalabas ang ginagamit na sandata. Ito ang ginamit ni Longears na palaso pambala at pinatamaan ang Demon Hand na nagbabalak ng masama. Nasaktan ito at sinabayan ni Slayer na hinila at ipinatamba saka nag-slide patungo sa pinto ng elevator na binuksan ni Shinkon. Nahulog ang kamay na tumigil gamit ng preno na matulis na dalii at umakyat pabalik. Pero nagcast ng barrier spell si Shinkon kaya nakulong ang kamay. Pero hindi pa ito tapos na pilit ding lumalaban kaya nahihirapan si Shinkon. Saka pa nagbuwelo at malakas na binangga ng kamay ang shield kaya nag-crack at nasaktan si Shinkon na natamba. Ngunit sinabi ng babae na hindi siya susuko kaya muling tumayo at dinurog ang kamay gamit ng light magic, kaya ito naging tae nang umakyat ang elevator. Sinadya pala nila itong ipitin gamit ng elevator. Sa labas ay marami pa silang mga nakalaban na goblins na kanilang pinagpapatay. At nang tigok na ang mga ito ay pinalabas nila ang mga kasama na hindi makalaban. Sinabi ni Dwarf na malakas sila sa buhatan kaya ayos lang nabuhati ng prinsesa. Nagpasalamat naman ang prinsesa na nagsasalita pero ang kapatid nito ang iniisip. Naalala ni Shinkon ang sarili noong mahina din siya at naawa sa prinsesa. Pero sinabi ni Slayer na ayos lang ang prinsesa. Lumabas sila at akala nila kung nakatakas na sila sa tahanan ng mga rapist. Pero nagulat sila dahil mas maraming mga rapist goblins pa pala ang naroon na nag-aabang sa kanila. Patawa-tawa pa ang mga ito. Pero sinabi ng Dwarf na alam na nila ang makakaharap doon. Feeling daw ni Elf na parang sila ang mamamatay sa oras na iyon. Pero handa daw si Lizardman sa oras ng kamatayan. Napahawak si Shinkon sa kamay ni Slayer at handa na daw para labanan ng mga goblin katabi ng bida. Iniwan ni Dwarf ang prinsesa. At nagposisyon naman si Elf. Sinabi ni Slayer na hindi magpapadala ang hari ng mga tauhan doon dahil madudungisan ang karangalan ng kaharian. Handa na sila sa laban nang biglang magcast ng spell si Sword Maiden at bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagkidlat at tigok ang maraming mga goblin.
May mga kasama ding adventurers ang Sword Maiden na nakahanda sa laban. Sinabi ng malakas ni Sword Maiden na hindi mga goblins ang kalaban nila kundi ay evil sect na ginagamit ang mga goblins. Napagtanto ng mga bida na may kinalaman si Slayer sa pagdating doon ng Sword Maiden. At sinabi ng bida na siya ang nagbigay ng impormasyon sa Archbishop pero nasa Sword Maiden na kung paano ito didiskarte. Saka din pinagpapatay ng mga adventurers ang mga goblin. Ipinakita naman ng mga nag-uusap na mastermind ng pag-atake sa prinsesa na ginamit nila ang goblins para kunin ang prinsesa para sana gamitin ng demonyo para mahirapan ang kapatid nitong hari. Sa ganung paraan daw ay makokontrol nila ang hari at matatalo ito. Ayaw kasi ng mga ito ang hari dahil dati itong adventurer at mas gusto nilang sila ang maging hari. Akala nila kung panalo na sila pero biglang sumabog ang pader na kanilang kinagulat. Nagsalita ang isang adventurer na sikat noon at inutusan ito ng mga kalaban na ipakita ng mukha. Pero nagulat sila sa nalaman. Kaya agad nilang tinawag ang mga sundalo at saka nagsama ng mga halimaw ang sorcerer na naroon. Pero sinabi ng adventurer at kasama nito na papatayin lahat ng mga naroon. Kalaunan pa ay nasa guild na ang mga bida at nagkukwentuhan ng mga babae na hindi makapaniwala sa hindi pagtanggap ng bida sa bayad para sa tinapos nilang misyon. At ang tinanggap lang ay yung bayad sa pagpatay ng mga goblin. Sinabi kalaunan ni Shinkan na feeling niya ay lumakas na rin siya kaunti. Pero sinabi ng dalawa na magpatuloy lang siya para mas lumakas. Ibinalita ni Yuketsuke na naging follower na daw ng Archmaiden ng prinsesa dahil na-inspire ito sa isang priestess na tumulong sa kanya. At alam na ni Shinkan na siya iyon kaya siya napaluha sa saya. Samantala habang naglalakad si Slayer ay wala daw nagbago dahil pinasok nila ang dungeon at pinatay ang mga goblins. Pero patuloy lang siya sa pagpatay sa mga goblin pang darating. Hindi daw siya kasi katulad ng iba. Sinalubong siya ni Musume at sinabing welcome home at naihanda na daw nito ang pagkain. Sumunod naman si Slayer pero sa isip pa rin nito ay magpapatuloy lang siya sa pagpatay ng mga goblin. Saka sila pumasok at isinara ang bahay. At natapos ang series.